Blessed morning po to everyone. Welcome po muli sa ating morning tilaok. My name is Arlene Dimaano ng The Sanctuary Church Community Fellowship International. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Let us pray. Hallelujah, 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 Lord Jesus. Thank you for opportunity to hear your word once again, O God. Thank you for today. Thank you for the time. We ask for your presence, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, katapatan, at walang sawang pagmamahal sa araw-araw naming nararanasan, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, we ask for the presence of your Holy Spirit. Buksan mo ang aming isip upang maunawaan ang iyong salita at ihanda mo ang aming puso upang tanggapin at isabuhay ang mga aral na nais mong ituro sa amin. Remove any worries or things that might distract us so that our focus can solely on you. In Jesus' name, amen. Ang ating prayer focus po for today is pray that God would cultivate faithful and loving hearts that give for His glory. Ang ating verse for today sa ating devotion po is from Luke 6:38. Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaking together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Ang ating prayer points is prayer for the country and elected officials. Pray that God would give our leaders open hands to serve with integrity and open hearts to lead with the wisdom, compassion, and justice. Basahin natin muli ang ating verse today. Luke 6:38 sinasabi, Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap, for with the measure you use, it will be measured to you. Kapag naririnig natin ang verse na ito, madalas ang naisip natin ay financial blessing tungkol sa pera. Pero ang tinutukoy ni Jesus ay mas malawak pa kaysa sa financial giving. The whole context po ng Luke 6 ay tungkol sa pagmamahal, pagpapatawad, pagiging maawain, at pagiging mapagbigay sa kapwa. Ang title po ng aking devotion for today, Ang taong mapagbigay ay sumasailalim sa puso ng Diyos. Isa-isahin po natin. Una, giving is a lifestyle, not just an offering. Hindi sinabi ni Jesus, give only when you have plenty. Ang sabi niya ay give. Maraming paraan ng pagbibigay. Magbigay ng oras sa nangangailangan. Magbigay ng forgiveness sa nakasakit sa iyo. Magbigay ng pagmamahal kahit walang kapalit. Magbigay ng tulong kahit walang nakakakita. Hindi laging pera ang pinakamahalagang maibibigay natin. Minsan, ang presensya, panalangin, at kabaitan ang higit na kailangan ng isang tao. Ikalawa, God sees every act of generosity. Sabi ng verse, a good measure, pressed down, shaken together, and running over. Noong panahon ni Jesus, kapag bumibili ng butil, pinipisil at inaalog ang lalagyan para wala ng empty space. Pagkatapos ay dinadagdagan pa hanggang umapaw. Pinapakita nito na ang Diyos ay hindi kuripot magpala. Siya ay mapagbigay. Hindi ibig sabihin nito na bawat ibinibigay natin ay agad babalik bilang pera. Minsan, ang kapalit ay peace, God's favor, open opportunities, good relationships, or spiritual growth. Alam ng Diyos ang tamang pagpapalang kailangan natin. Ikatlo,
The measure you use matters. Sabi ni Jesus, for with the measure you use, it will be measured to you. Ito ay tungkol sa attitude ng puso mo. Kung tayo ay mapagbigay sa biyaya, mabilis magpatawad, handang tumulong, at masaya sa pagbibigay, nagpapakita tayo ng pusong katulad ng Diyos. Pero kung tayo ay laging makasarili, madamot, mapagtanim ng sama ng loob, o laging nagbibilang ng kapalit, nahihirapan tayong maranasan ang kalayaan at kagalakang ibinibigay ng Diyos. So, tanungin natin ang ating mga sarili ngayon. Kanino kaya ako maaring maging pagpapala ngayong linggo? May tao ba akong kailangang patawarin? May nangangailangan ba ng encouragement mula sa akin? Paano ko maipapakita ang generosity ni Jesus sa aking pamilya, trabaho o ministry? Hindi kailangang malaki ang ibigay. Ang mahalaga ay ang pusong handang magbigay. Ang tunay na generosity ay hindi nakabase sa dami ng ating pag-aari, kundi sa laki ng ating tiwala sa Diyos. Kapag nagbibigay tayo ng may tamang puso, ipinapakita natin na naniniwala tayong ang Diyos ang ating tunay na provider. At ang Diyos ay laging tapat na magbigay ng higit pa sa ating inaasahan, sa paraan ng alam niyang pinakamabuti para sa atin. Samahan niyo po ako, let's close this in prayer. Panginoong Jesus, salamat sa iyong walang hanggang kabutihan. Turuan mo kaming magkaroon ng pusong mapagbigay, hindi lamang po sa mga material na bagay, kundi pati sa aming oras, pagmamahal, pagpapatawad, at paglilingkod. Lord, remove any selfishness and fear of loss, and replace it with complete trust that you are our provider. Naway maging daluyan kami ng iyong pagpapala sa iba, upang sa aming pamumuhay ay makita nila ang iyong pag-ibig. Lord, we lift up to you our nation and all elected officials and leaders. Panginoon, gabayan mo sila sa bawat desisyon na kanilang ginagawa. Bigyan mo sila ng karunungan na nagmumula sa iyo, integridad sa kanilang paglilingkod, at tapang na gawin ang tama kahit mahirap. Naway unahin nila ang kapakanan ng mga mamamayan kaysa sa pansariling interes. Lahat ng ito ay aming idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. To God be all the glory.